1 cup. Hindi na 2 cups. Ayan guys, tatakpan lang natin siya. Jajang! Meron lang ako i-flex sa inyo guys. Meron ako isang napanood na isang artista yata siya pero di ko siya kilala. Na nagsasaing at nag-viral siya. Kasi yung pagsasaing niya guys ay hindi niya hinugasan yung bigas. At eto yon, kaya susubukan natin magsaing. Ito yung binili ni Papa kasi nga hindi siya naglalayo ng presyo doon sa mga bigas ngayon kasi nga medyo nagtaas ang presyo ng mga bigas. So eto yung gagamitin natin na hindi na hinugasan. At bakit nga ba hindi na niya kailangang hugasan? Kasi eto guys, yung bigas na kinaskas ng 4 times. Ibig sabihin, may level kasi ang pagkiskis ng bigas pagkaskas. Pagkiskis ng bigas. Ito yung nakita yung video ko na nagkiskis ako ng bigas at in-explain ko doon kung hanggang ilang level siya pwedeng kiskisin. Yung unang level niya, kung makikita nyo yung bigas, ay medyo dark brown pa yung pagka-coat niya. Hindi pa kumbaga nalilinis masyado. Pero masarap na rin yun. Yun nga lang makunat-kunat yun. And second level niya guys, medyo nabawasan na yung pagka-brown niya. Magiging light brown na lang siya. And then yung third level niya ay medyo maputi na siya pero still meron pa rin siyang parang nakabalot na mga konti-konti na lang naman. And then yung pang-apat na level ng pagkiskis ng bigas ay super linis na niya. Kumbaga ay nababawasan na yung imbis na kilo nyo ay medyo madaming tingnan ay mababawasan na yung kilo dahil sa dami ng kiskis na ginawa. At eto nga yung bigas na yun guys. Kaya tipid na, hindi na tayo maghuhugas. Maglalagay na lang tayo ng tubig kaya susubukan natin at magsasaing tayo ngayon. Ayan, ang ginagawa ko guys, pagkahugas natin ng kaldero ay hindi natin siya kagad sinasaingan. Ito yung para maiwasan natin na mapanisan ng kanin. Yes, very effective po yan kaysa yung sa naglalagay kayo ng suka, ng asin, kung ano-ano pa. Dahil nasubukan ko na rin po yun pero still napapanis pa rin yung kanin. So ito guys, napaka-effective ng paraan na to. Kasi alam niyo kung bakit? Yung pinaka ating kaldero, may mga bikin yan o yung bakterya. Kapag may sinaing na tayo dyan, nag-e-escape sila dun sa tubig o dun sa bigas natin. So, hindi sila kompletong namamatay. Unlike yung walang laman yung ating kaldero, tapos ininit natin sa kala na sobrang init guys. Makikita nyo yan, umuusok-usok. Yun yung 100% guys, napapatay niya na yung mga bakterya na natitira dito sa ating kaldero. Kasi hindi sila kayang i-wash lang ng sabon at tubig. Kaya yan ang ginagawa ng lola nyo. So, ang gagawin natin ngayon ay magsasalin lang tayo ng bigas natin dyan at ng tubig. 1 cup. Hininaan ko na yung apoy. 2 cups. 3 cups. 4 cups. Tapos, lalagyan lang natin siya ng tubig ng 3 cups. Kasi tatandaan nyo palagi guys, ang bigas ng Japan ay hindi matako sa tubig. Kung 4 na cups, dapat ay 3 cups lang ng tubig ang yan, makikita nyo naman sa guhit. Yung level niyan ay hanggang 5. So, ito yung pang 3 gatang natin. And then, yung pang 4, pang 5 gatang. Pero, since bigas to ng Japan ay hindi kailangan na madaming tubig dahil hindi matako sa tubig ang bigas ng Japan. Ganyan lang kadali, ganyan lang kasimple yung ating pagsasaing at hihintayin na lang natin yan. At nakalimutan ko ilagay yung kanyang pinakasalo sa ilalim. Tapos, tapan lang natin. Later, update ko kayo sa ating sinaing. So, ayan guys, luto na yung ating kanin at hahaluin naman natin. Ito yung bago siya mainin, guys, ay namamatay na yung apoy. Kasi yung ang specialty ng kaldero na daw, guys, ay nakakatipid sa gas. Kasi hindi pa nainin ng sinaing yun, namamatay na siya. At dahil nga may natitira pang init tong metal na to, so yun yung nagpapainin sa ating kanin. Kaya hindi kayo masusunugan ng kanin. Yun ang kagandahan sa kanya. Yun nga lang guys, ayan nakita nyo, sobra siyang pumatak yung tubig niya hanggang dito sa ilalim. Kaya medyo matrabaho siyang hugasan. At minessage na ni asawa yan kung paano nila mapapa-perfect ito, no? So, ito ay hinirequest namin na baka pwedeng pasalo siya and then kailangan ng hawakan kasi wala siyang hawakan. So, pag naghahalo tayo ng bigas ay hindi natin siya mahalo. So, hinalo lang natin, tapos tatakpan lang natin ulit para mainin siya ng husto. Bakit nga ba hinahalo ng mga hapon guys? Kasi para yung nasa ibabaw, madala natin sa ilalim at yung nasa ilalim, madala natin sa ibabaw. Hindi maging malata yung sinaing natin at maging pantay ang kanyang pagkaluto. Tapos parang bubuhagagin nyo lang. Diba sa ating ginaganon, nilalagyan lang ng cross. Actually, ang purpose nun is para sumingaw yung excess na moist. Hintayin lang natin yan ng another 10 minutes para makompleto yung kanyang pagkainin. Ayan na guys, at maglalagay na tayo ng ating kanin. Syempre, meron tayong taste test kung ano ang lasa ng hindi na hinugasan na kanin. Ayan. At mukhang perfect yung pagkakasaing natin this time. Ayan, maglalagay tayo sa ating. Diyan. Ang dami.
Ayun na yung ating kanin dahil bagong luto siya guys. Syempre gusto natin tikman ay maglalagay tayo ng ating sapaw na itlog na paborito ng lola nyo no. Araw pa, nasa Pinas pa man ako guys, paborito ko na yan. At hanggang dito sa Japan, nadala ko pa din siya. Tapos maglalagay lang tayo ng patis. Ayan, napakabango ng aroma niya. Itadakimasu guys, at ito na yung ating kanin. Syempre, titikman muna na pala natin ng walang itlog. Ayan, ganyan ka sarap yung itsura ng ating kanin. Masyadong nakakasilaw yung ating liwanag, diba? Dahil meron na tayong spotlight dito na nirigalo sa atin ni Papa. At anong oras na ba? Alas 11 na pala guys, kasi nagugas pa ako ng plato dahil katatapos ko lang asikasuhin yung aking apo. Ayan, ganyan kasarap yung ating kanin. Umuusok-usok pa. Itadakimasu! Wala kang pinagkaiba guys dun sa nahugasan at hindi. At ang sarap niya. Yung patis natin ang sarap. Next time ko i-flex sa yung patis. Tapos haluin natin to guys. Yung ating kanin at sariwang itlog. Dito makuha. Sabi nila malansa guys. Ako hindi nila lansam. Masarap ang itlog dito sa Japan. Hindi po siya lasang, hindi siya malansa. Ayan guys, ang sarap. Diba? So mga magtatanong, bakit kumakain ako ng sariwang itlog? Yung mga bacteria, hindi pa yan uso dito sa Japan dahil mahigpit ang pag-aalaga ng manok dito. Hindi ka nga pwede pumasok guys na hindi ka tumapak sa gamot at may mga naka-assign sa mga kulungan ng manok. Hindi pwedeng kahit sino ay pwedeng pumasok doon. At alam niyo ba guys, na nasa Pilipinas pa lang ako, alam ko nang kumain ng sariwang itlog. Dahil nga lagi kami walang pabiling uling, so yung sariwang itlog sinasapa ko na lang yan sa kanin. At yan ang napamana ko sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko marunong din kumain ng sariwang itlog. Grabe, ang sarap. Wala siya pinagkaiba dun sa nahugasan at hindi. Grabe. Kulang yung patis natin. Napakasarap kasi ng brand na patis na to guys. Kung may mabibilan kayo nito, bilhin nyo to at itry nyo. Yung tubig natin saktong-sakto lang guys. Hindi siya malata, hindi siya matigas. As in, sakto lang. Gutom na gutom yung lola nyo kasi hindi tayo nagtanghalian. Yung tanghalian natin kanina ay burger lang ng Mac. Hindi ko bet kasi mga ganong pagkain. Hindi ako masyado nakakadami. So, mga 3 kagat lang ako. Kaya ngayon, ito mo, inabutan ako ng gutom. So, yan guys, patunay na masarap yung kanin kahit hindi hugasan. Basta yung level 4 na kiniskis.